Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving guys another visual reaction video. And this time, we're talk about Flip Top KRAM versus MP3. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay KRAM, shoutout kay MP3, shoutout kay Enigma. At shoutout sa lahat ng Flip Top staff na bumubuo nito. At ito nga pala ay requested ni Mike Libres 9865. Sabi niya, KRAM versus MP3 naman, next year plan. Shoutout na rin from Saudi Arabia. Yan. Si Moonlight din nagpapa-request, Kuya Plan, next Poetic Jules versus G-Wise. Ganda ng laban. Sige, try natin yan. Yan, marami mga rito, nagbabalik, no, ng mga nanonood sa atin simula day one, ng mga nagbabalik sila nanonood ulit. Kasi, kasalanan ko rin, medyo tinatamad din ako mag-react kasi nabibisi pagod yun. Si Brian Christian Ancho 8105. Panotis sir plan, lagi ako nanonood sa mga reaction videos mo, dami ko din napupulot na aral, grabe solid yun. Tapos si Noi6012, sabi niya tagal ko na wala na, busy sir, pero ito nagbabalik na naman nood yan. Yan, gawin natin yung kay Eli Gilhabla, sabi niya Bagsik versus Signos naman sir plan, pa shoutout na rin yan. Gagawin natin yan. Tapos, shoutout nga pala kay Daddy Jem, si Papa Jem na patambay, na pasilip sa atin. Yun. Ano pa ba? Si Joshen Trevino, 8826, sabi niya, welcome back sa plan. Ito ka ba? Maraming salamat at ingat. Yan. Yun. Si Erwin Pangan, nandito rin, nagbabalik. Yan. Si Eric Kun, sabi niya, Sir Plan, gawa ka ng video or podcast about sa mga alam mo sa history conspiracy. Sa totoo lang, gusto kong gumawa niyan, kaya lang medyo delikado kasi hindi pa, parang hindi siya tanggap sa Pilipinas, at pag nagsabi ako niyan, dadami haters ko, iniiwasan natin magkaroon ng haters. Hindi, siguro na yung mic ko, iniiwasan natin magkaroon ng haters. Yan. Saglit lang nga, inayos natin yung microphone, no? Yan. Ganun pa man. Tatry ko pero tatry natin. Ganun pa man, tignan natin. Nandiyan si J. Harden, nagbabalik, yan. Nagpapashoutout nga pala si June Regidor, 1648. Sabi niya, shoutout Sir Plan, Transcycle, Candelaria, Quezon, keep it up, Cripply versus Zaki, sabi niya. O gawin natin yan, Cripply versus Zaki. Yan. Ganun pa man guys, gawin natin. Okay, so ganun pa man, let's get to it. KRAM versus MP3, pero bago ang lahat, binibigay ko lang yung yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm na audio engineer at the same time, I'm a psychotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo sa description doon, personal channel ko, gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap, nandun lang yun. Ganun pa man, hindi ko inatakay mga paborito nun yung artist, nagre-react lang ako rito, at lahat ng maririnig nyo rito, reaction lang, sarili ninyo na lang. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Pakitapusin na lang yung video at good luck. Mag-enjoy na lang tayo. 32 minutes lang naman to. Mabilis lang to. Woo! Advance ko na guys! Woo! Kape! Sa sobrang taas ng binigay ni energy ni Bitrum at saka ni EJ Power, parang nanghina yung ibang mga artist Nanghina yung ibang mga laban. Sobrang lakas. So first time ko to since nung rookie year ko. So yeah, isang privilege na mapanood yung mga battles din. Yun talaga yung main thing ko dito. Yun, ako 16 na meron dito. Ang daming battle, ang daming MC, ang daming tao. Sobrang daming mga gustong mapanood kung paano ko wawalang yain si boss. Sa tingin ko tatakbo yung laban namin kay Arik. Sabi ng flip top site na mga paborito daw ni Enigma. Tingnan natin. Talaga naghanda rin ako sa kanya. Shoutout sa mga artist na hindi napipikon o naaasar o naiinis sa mga komento ko sa reaction video, kasi nagets nila reaction video. Kaya big shoutout pa rin kay M-Site, even though marami ako mga comment minsan na hindi sabi niya sa akin na ganoon talaga, kasama daw talaga yun. So may mga artist katulad din ni Zaki, sabi niya rin ganoon talaga. Wala daw yun, mga ganun talaga. So nakakatuwa na may mga ganun, na malawak ang utak ng ibang mga Pilipino talaga, especially pag mga artist, nagigets nila na may ganun talaga. At ako, sinasabi ko, wala akong sama ng loob sa bawat artist, nanonood lang ako, nagre-react lang ako. At kung may masabi na ako di maganda, at to the point na akala ng mga fans nila na parang ayoko sa kanila, na parang pinapatalo ko sila, hindi na naman ganun. Nagre-react lang talaga ako.
At minsan, meron akong mga desisyon na hindi sumasang-ayon sa mga hurado, iba yung nananalo para sa akin. So, may kanya-kanya nga talaga. Pero hindi ibig sabihin yung opinion ko much better. Diba? Minsan inaano ko na lang na baka to tama, may nakita yung mga hurado natin na hindi ko nakikita. Ganun pa man tuloy natin. Kasi yung nakaraang laban niya kay M-Site, nakita kong ang laki ng improvement niya pagdating sa paghahanap ng angle, pag-iisip ng mga punchline. Kaya para sa akin, hindi ko din siya in-underestimate. Si Kera, mas battle MC ay isang aso. Woof, woof. Ngayon, sa napapansin ko sa kanya, sumusubok siya ng jokes, sinusubukan niyang umatay ng jokes na nakikita akong umuubra naman, na naging effective naman. Medyo awkward kasi tropa nga eh. Kapwa Bisaya din, kapwa din yan kumatakantot ng saging. So, siguro, ano lang, medyo na-excite din ako kasi isa din siya sa mga paborito kong rapper bago ako nakapasok ng liga. Pinaglaanan ko siya ng panahon kasi syempre bilang respeto na rin sa kanya at bilang kapwa barabay. Bay, kanunay lang, paglulo lang kanunay bay. Andun sa Budako ka bay, undangin na si Kegbira sa mga tree o banana ba, naunsa ba yung migoy. Basta kayamping kanunay bay, enjoy natin ng gabi eh. Round 16, Day 2, dito pa rin, The Death Las Piñas, pakangalaban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, shoutout sa lahat ng sport ng tunay, live at online, at syempre shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Flip top magingay para sa parating nating laban. No? Hi Maying Real Jokes Clothing, Hype Beat, shoutout sa Boss Benji, Black Manila, shoutout sa kanila lahat. Flip Top Beer, tikman nyo yan. Flip Top Official Merch, silipin nyo yung mga bagong disenyo natin. At sa kanan ko, galing pa, Surigao, para sa inyo, magyay tayo lahat para kay FPJ. Crown Manila, RX Manda nga pala. Sige yan, bagong represent collab. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo, magyay tayo lahat para kay K-Ram. Nga pala, Mick and Chill, Chillionaire, Mick Lee. Wait lang! Pinoy Boulevard, kay Madam Marlene Chow, Madam Marlene Chow, H-Shots Cafe, Real Jokes, Ron Manila, syempre, Babe Stock. Let's go! Nanalo ng Cointos. Si MP3, pinili mauna si K-Ram. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Round 16, Day 2. Yan. Sino dito? Kinakabahan ako kay Kiram kasi nagpapabaya si Kiram ng mga nagdaang araw. Ganon din si MP3, laban niya kay M-Site. Nag-try siya pero totoo yung sinabi ni Kiram. Pero mas kinakabahan ako kay Kiram kasi yung mga nagdaang laban niya parang hindi niya siniseryoso eh. Parang basta present na lang. Present ako na. Malakas kasi si Kiram eh. Parang parang ayaw niya ilabas yung A-game niya. Hindi ko alam kung bakit. Parang nawalan ba siya ng gana, may something ba na nangyari, na-disappoint ba siya, gano'n. Yun yung point ko dun eh, parang bakit gano'n. So ayoko na lang din magsalita. Pakinggan natin sabihin ni Kiram. Yan. Sino dito bumili lang ticket para sa dream match na to? Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ko sa silahis? Puta, naaaning ka namin? O baka ito yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Kasi bakit pa kasi nandito ka? Away magtatay to eh, bumaba ka nga muna. Inan to papansin?
Pero nagpapasalamat ako sa iyo, boss, sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Yung buhay ko, iyong binago. Si Enigma, hindi allergic siya sa compliment. Ayaw niya ng compliment. Pansin ko yan, ayaw niya. Pag kina-compliment siya, nahihiya siya, naiilang siya. May ganoon talaga, especially pag masculine ka, pag leader, ang hirap. Ako kahit ako, medyo irritable ako pag nako-complimentan ako, parang ayoko. Hindi ako, nahihiya ako, naiilang ako. Tuloy natin. Kasi bilang isang lalaki, parang nakakailang na makakuha ng compliment. Ang hirap, parang wala, sa buong buhay mo, tinatawag kang pangit, sira ulo, tanga, tapos bigla sabihin, angas na forma, parang nakakailang yun, di ba? Tuloy natin. Lang, naiiyak ako. Wait lang, putang ina. Yung buhay ko, iyong binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso. Oo, ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwaan lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick. Sige! Subukan nyo! Tapos gagawin mo yung angulo? Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Kasi food trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas na kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanggulohan mo ako sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit finalist sa awit awards. Wow! Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi. Medyo mabigat din yun, ha? Sabi niya, finalist daw siya sa Awit Awards. Ibig sabihin, may tira yung mga gawa nilang kanta. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi. Natatakas yan. Ayaw. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga. Hindi na ako masyado nagre-react, guys, kasi para mabilis tayo matapos. Pero di ibig sabihin nun, wala akong pakialam sa rounds. Pinapakinggan ko at sinusuri ko sa utak ko. Very self-explanatory naman siya. Kain yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta eh. MP3 ka pa man din! Facts! Sa ibang nota kasi nahilig eh. Kaya kung usapang kanta, wag ako gago. Kasi yung karir mo sa kanta, kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa yung pangalan, tanggapin ng malugod na ikaw yung MP3, pero pangalan ko pa rin yung mas matunog. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma! Yung mukha hulas na! Walang takip sa pisngi! Kasi nga butas na! Wow! Putang, napakalilas ng ginawa ni Kera. Paano kaya si MP3 dito? Hopefully, di siya magkalat dito. Ang ganda ng pagkaka-deliver ni Keram, you know. Parang may backhand slap yung ginawa niya, na parang sinasabi niya, pinapahiwatig niya sa buong flip top. Siguro unconsciously, hindi niya sinasadya. Pero ang laki ng bagay na binigay niya kasi parang ang sinasabi niya, wag kayong maggago-gago dito sa flip top kasi hindi ako normal na battle MC na tulad na pwede nyong asar-asarin o sita-sitahin dito sa flip top. Kasi at the end of the day, you know, para may backer na ako ngayon. Na-appreciate na ako. Hindi lang ako na-appreciate ng ibang mga artist, pero kahit si Enigma na-appreciate din ako. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Tapos, at the end of the day, parang gusto niya ipakita na mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi,
Para sa sobrang lakas ko kay Arik, pwede kitang ipatanggal dito. Parang ganun yung impact sa akin ni Kairam eh. Parang ganun yung impact, 'di ba? Pero hindi niya na to the point na parang may ang hirap i-explain eh. Parang ganun yung dating sa akin. Kung ako yung nakikinig, parang ganun yung impact sa akin na parang kailangan ko mag-ingat sa sasabihin ko kung ako yung kalaban ni Kairam. Ganun yung impact sa akin. Parang nakita niya masyado. Kasi at the end of the day sa flip top kasi sa status at value, isang tao lang talaga pinakamataas diyan eh. Sa kasikatan, sa fame, may pwede natin masabing si Looney, 'di ba? Yan si Delo, si Target, yan, 'di ba? Kasama na diyan sila Sinyo, si Batas, si Jonas, yung mga pangalan tulad ni GL, yung mga pangalan talagang masasabi mo na pwede talagang maipagsabayan. But at the end of the day, yung pinakamalaking punto dito, pag usaping flip top, pag sinabing flip top, hindi mo mababanggit yung mga artist na yun. Ang mababanggit, ang maiisip mo unang papasok sa isip mo si Enigma. So regardless kahit gaano ka kasikat, pag hindi ka bumatal dito sa flip top, tae ka lang, wala kang kwenta. Basura ka lang, wala kang karera. Kasi the reason na merong ang karera kasi active ka sa flip top. Pero once na wala kang battle sa flip top, parang wala ka na rin karera. 'Di ba? Kasi ayun yung pinaka sumpa ng pagiging battle MC. Na parang naging battle MC ka, tapos nakilala ka sa flip top, parang pag-aari ka ng flip top, nakakabit yung pangalan mo sa flip top na yun. So pag natanggal ka doon, just an example for example si Apex, ramdam niya na parang nawalan siya ng karera. Parang nawalan siya ng mundo, ng personalidad kasi parang hawak siya ng flip top, pinabayaan siya, parang ang hirap. Diba? Parang walang backer, walang ganito. Parang ganun yung pakiramdam. So, sobrang bigat talaga nun. So, hindi ko alam kung nagigets niyo yung gusto kong sabihin, pero siguro sooner or later magigets niyo yung gusto kong sabihin. Other than that, yun lang yung gusto kong explain. Kaya napakabigat nung sinabi ni Kairam na parang binabangga mo ako, yung pagbangga mo sa akin, pagbangga mo rin kay Enigma. At sa buong flip top. At pag may sinabi kang hindi maganda, automatic tegi ka. Parang ganun yung pagkakasabi ni Kairam. So, masyadong mabigat yun at medyo may pagkadumi din yung pagkakabanggit niya sa isang aspeto na parang sa tingin ko unconsciously, hindi siya aware o hindi niya alam na ganun yung pwedeng maging impact sa mga tao. Especially sa akin, ako yung reactionist at nagsusuri, So, malaking bagay sa akin, pag narinig ko pa yun ng live, so masyado pang madahas yun, di ba? Pero sa tingin ko, nag-ingat din si Kairam to the point na parang gusto niyang madumi, and at the same time, parang pa-joke din yung niya, kung saan yung connection niya kasi kay Enigma, nagamit niya yun eh. Ginamit niya si Enigma bilang isang props para mas lalo lumakas yung punchline niya at yung yung rounds niya. Kasi yung ibang tao nagbabanggit ng pangalan, asawa, anak, magulang, mga gobyerno, kung sino-sino mga politiko. Pero si Enigma sa harap mo, isang props na yun eh. So, ang laking bagay talaga nun para kay Kairam. So, hindi ko alam paano mahahabol ng MP3 yan, pero masyado mabigat yung game plan ni Kairam dito. Tuloy natin. Na pa ganun si MP3, alam niya na parang dinamay si Enigma. It could be nagtulungan pa yung dalawa. It could be na bakit pumayag si Enigma. Kasi yung paglingon niya ng ganun, yung subtle expression na ganyan. Pwede niyang sa isip niya parang, ba't ginamit mo si Enigma, man? O kaya naman, ay wala to. Parang dinaya ako, dalawa laban sa isa. O pwede rin, ba't nagpumayag si Enigma ng ganun? O parang, ang daming pwedeng questionable doon. Kaya, kailangan mo talagang i-figure out. Kaya sinasabi ng iba, may kanya-kanya talagang opinion, may kanya-kanya. Pero kailangan mo talagang ma-distinguish ng maayos kung ano yung behavior na yun. Ano ba yung pagkakabasa mo sa behavior na ginagawa ng MP3 o ng individual na nasa harapan mo. At once nakita mo yun, makikita mo na kung ano ba, nung nilalaman ng pag-iling niya, could be nervousness, na kinabahan ba siya, na-irita ba siya, it could be na parang nawalan siya ng gana, parang pakiramdam niya talo na siya kaagad. Ang laki nun, malaking bagay. So, pagbasa ng isang individual, it takes some time, but kailangan mo talagang siyasatin yung bawat meaning na yun. Tuloy natin. So, pag ganun, parang ginamit mo si Enigma, big props. Parang binigyan nila ng props, parang pero palag pa rin. Parang ganun yung lumalaban siya, parang palag pa rin. Na-appreciate ko, ginawa mo, ginamit mo si Enigma, big props.
Yan, so nakikita nyo na yung tinatawag na behavioral pattern, yung pattern ni MP3, ganun siya. Sa pag nadidismaya siya, pero positive pa rin yung outcome. Tuloy natin. Tinitira pa si boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Mula nung last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso, at higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Round 1 mo sa isa buhay. Si Cancer na walang round 1. Pues maghanap ka na ng shelter. Tang ina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Ano nga akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Oo, sobrang pangit ng simula ng taon ko. Naging, Ba't sinabi na MP3 yun? Ba't niya binagsak yung value niya? Kailangan mabuhat niya yung sarili niya dyan. pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in the dark. Pero nung sinabi siya makakalaban, mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Okay. Walk in the... Pero paborito daw siya ni boss. Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Panginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Kaya pala laging may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik pero di na siya aking marinig kasi binabago na yung aso kinakain ng incheck. Joke lang, boss. Pero di, sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa line-up. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Floji, puta di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa jokes may talent ka at pwede mo akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines tsaka sa akin alanganin. Oo, marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, Klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Okay. Ay, sayang yung ginawa ni MP3. Kulang, maganda na sana yun eh. Ang ganda na ng punchline niya doon. Papunta kay Arik, papunta sa 3GS, but super short. I mean, I understand 2 minutes. Gano'n ba katagal yung kay ano? Kay Kiram. Tingnan nga natin dito. Ito'y sampal sa iyong pangalan, tanggap. Kulas na! Walang takip sa pisngi! Kasi nga butas na! Sa line-up, pero siningit siya. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol. Oo, marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, Klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Nagets ko na kung bakit napaka-ikli ng rounds ni MP3 kasi nag-ano siya,
tawag dito, rumebat siya. Kasi may rebat siya ng mahaba dito eh. Nagets ko na. Kaya maganda sana yung daloy at intensity kasi pareha silang may speculation ni Kram eh. Pero sa tingin ko mas buo yung rounds ni Kram dito kay MP3. Even though na-appreciate ko, pwede kong ibigay yung rounds kay MP3 kasi nabalik niya ng kahit konti. Pero yung pagbalik niya, rebat lang yun eh. Para sa akin, parang ang liit ng rounds niya, sobrang liit. Even though maganda yung pagkaka-establish ng foundation na yun papunta sa, kayo, meron kayong lihim na relationship ni Arik. Ang ganda sana nun eh. Maganda rin yung basis no, na parang kinakain ng mga incheck, tapos walk in the park, walking in the park yung dog. Kasi dito sa Amerika may ganun eh. Yung trabaho kasi yun yung nilalakad mo yung mga aso. But para sa akin, parang napaka-ikli ng rounds na yun to the point para magkaroon siya ng climax na hindi niya parang na-reach yung part na yun. Kumbaga maganda yung ending na parang may banta pero sa tingin ko mas effective pa rin yung ginawa ni Kram. Pwede kong ibigay kay MP3 pero sa kabuuan ng konteksto at pagkabuo talaga ng round, sa tingin ko nakuha ni Kram yung buong ano. Kasi nandito ako parang naghihintay pa rin ako ng talagang climax na may maramdaman ko yung ending na yun. Parang nakikita ko parang ang short niya eh. So parang doon natalo si MP3 sa kakulangan. Kulang talaga yung ginawa niya. Siguro mga 3 lang yata o 2 punchline. Maganda yung walk in the park, in check, tsaka yung suspicious na may relationship ni Anik. Ang ganda sana nun. But other than that, sa tingin ko nakuha ni Kram yung first round dahil mas malaki, mas dynamic siya, mas buo yung rounds na yun. Yun din minsan talaga kailangan iwasan ninyo rin yung mag-focus sa mga rebat-rebat na yan. Bagkos mag-focus kayo sa rounds ninyo talaga. Kasi pakiramdam ko, nag-spit lang si MP3 ng 2 minutes and 10 seconds, parang ganun. Tuloy natin. Second round. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron. Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bamboo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tama ka ba? Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, langya ka? Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. At speaking of Flip Top Live, nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, anong nakita mo? Di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Pambarabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited sa nalonta tapos yung sapatos pa, Natasha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer, kaya diluto niya si Cripply yung tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter, MP3 ka, pero yung boto di mo ma-equalizer. Wow! Tapos natamaan na naman si MP3 nun. MP3 ka, tas di mo ma-equalizer sa volume kasi, ma-equalizer dun eh. Di ba? Ang laking bagay yun, equal. So, parang hindi ka pantay tumingin sa mga boto-botong ganyan. Ang laking bagay nun kasi parang pinakita dito kung gaano ka-sensitive si MP3, gaano siya ka-soft-hearted, you know. Kasi ang laking bagay nga nun na parang natalo si Cripply doon sa laban niya dahil binoto siya ni MP3. Tapos yung dahilan na ibinigay sa atin ni Kram dahil hindi lang siya binoto rito sa Manila. Ang laking bagay nun. Mga taga-probinsya din kasi may ganyan din talagang may pagka, alam yun, nagtatanim ng sama ng loob. So, iwasan nyo yan, guys. Iwasan nyo. Kailangan nyo pa rin maging edukado sa society. Na kahit gawan kayo ng masama, magbasa kayo ng Biblia, kahit gawan kayo ng masama, manahimik kayo. Yun gawin nyo. Tuloy natin.
sasabihan mo si M-Site Ang laking bagay nun na sinabi ni Kairam. Nakakabastos yan. di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung estilo. Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Smoky Mountain represent! Sa turla di man tumagos. Mananatiling squatting itong pagpagay pinatos. Mananatiling squatting itong pagpagay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si Boss! Ang late din ng rounds ni Kairam, pero kasi hindi siya nag-rebat eh. Tuloy natin, tignan natin gagawin ni MP3, hopefully makabawi siya rito. Kalma, kalma. Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments, iba. Eh nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Di ba? Buti pa si Arik pag dumepensa. Yan ang tunay na magaling. Kahit wala kang bola na dala, di ba, sinusupalpal ka pa rin? Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at pinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Ano? Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog. Pwede? Pero seryoso tol, maganda naman si Irish, pero ba't mo tinotroma? Mas masarap ba talaga ang cooking kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya, at for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo tol, di naman nakakabuo ng bata. Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung label mo, fake imitation, at magpaka-next na sinyo ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, bubuntisin ko din yung mama mong si Edna tol, wala ng planning-planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta sibak din sila sa akin. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman tol ang gagawin kong punong saging. Ako na yung nagpakasalbahe kasi alam kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpasta o nabaha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagit ng fans. Walang magagawa si Ari kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka na mamalikmatang. Ito yung... fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magzuzoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isusolo ko tong bobo, walang zorong darating. Nag-reference pa siya ng Zoro dun sa ginawa ni GL. Sa tingin ko, nakuha naman ni MP3 yung second round. Sa pilitan kung ibibigay kay MP3 yung second round dahil sa tingin ko mas malinis yun kaysa kay Kairam. Kasi paulit-ulit si Kairam. Meron siya mga stutter dun na parang nagpaulit-ulit siya. But at the end of the day, kung
bibigay ko kay MP3, pero at the end of the day, gusto kong malaman ng MP3 na kailangan malinaw yung punchline mo. Wala akong pakialam gaano karami, gaano kabilis mag-rap, o marami kang multis. Kailangan mong magkaroon ng punchline. Kasi at the end of the day, wala kang punchline na binigay. Yun lang tungkol sa jowa niya. Isa lang yun. Sa pilitan pa, di ba? Ito, masakit sa akin to, nabibigyan kita ng boto sa second round. But in reality, I can't, you know? Yeah, pero bibigay ko pa rin sa'yo kasi sa tingin ko mas maganda yung delivery mo kaysa kay Kiram. Yun lang yung nagpabago doon. Pero in punchline wise, mas maganda yung mga yung mga nahatid na schema ni Kiram patungkol kay MP3. So para sa akin, dapat makukuha ni Kiram yun, kaya lang mas maganda. Ako kasi I need to give props kung malinis talaga yung performance niya. Tulad ng laban nila ni Sayad, sa tingin ko nakuha din ni Sayad yung third round, but sa tingin ko dahil utal-utal yun, you know, parang kailangan mong practicein din talaga. So, sa tingin ko nakuha ni MP3 yung second round. Third round tayo, tignan natin. Ayoko. Round 3 game! Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Really? Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala sa magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Tangina, gago talaga to si Erwin. Tangina talaga na si Erwin. Tuloy natin. Kaya ka binabas eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black, minsan yung boto niya na kay Van, minsan yung boto niya na sa puno ng saging! yung boto, di ba? Ang boto kasi sa probinsya, ang tawag nila doon, tite, o gano'n. Yung pututo niya. Yung boto mo, gano'n yung boto niya. Eh, di siya kaya, papapapax! Ay, na talaga natin na Kero. Ay, nag-drugs na naman yata ito si Kero. Puntik. Tuloy natin yun. Ay, na talaga. Bas eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black, minsan yung boto niya na kay Van, minsan yung boto niya na sa puno ng saging! Puta, ina, schema yan. Puta, ina. Man, ang angas ng schema na yan, puta. Nag-start sa puno ng saging. Ang ganda ng pagka-deliver niya sa third. Sabi niya doon, ba't no pinagmamalaki na nilalat mo na yung mga probinsya sumisibak ng saging. Tapos, nung na-highlights niya yung idea niyon, sineparate niya yung sarili niya. Pag separate niya kaya sa sarili niya, na-highlights tuloy sa MP3. Tapos na-highlights din na parang yun yung pinaka-personalidad niya. May sakit sa utak sa MP3. Yun yung pinapalabas ni Kairam. 'Di ba? Na hindi ka normal. Hindi ka normal. Ba't mo generalize yung mga probinsya? Ako, tingnan, pakinggan nyo rito, guys. Paano niya ginawa? Paano niya dinideliver? Ano to? Sibak-sibak mo. Ayan na. Nung laban niya kay M-Site, Ayan na. ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin. Tapos puso niyang inamin. Hinighlights niya muna. Pinakita niya muna. Sinabi niya muna kung saan nanggagaling yung source. Yung source ng facts na to. Yung facts, yung katotohanan. Ano yun? Kanino galing? Na siya daw bilang Bisaya, inakakantot na siya ng puno ng saging. So, ibig sabihin, ginamit niya yung sarili niya bilang isang representante ng buong kabisayaan na bilang Bisaya, sabi niya, bilang Bisaya, dahil parang normal na sa amin to Bisaya eh, nakakantot na ng saging.
Proud na proud si MP3 na nakakansot na siya ng saging. Puta ka na mo ito kay MP3. Ay, na. Really? Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa Kaya kayo lang ginawa ni Kiram, sineparate niya. Gusto niya ikaw lang may sakit sa utak at yung ibang gumagawa may sakit kayo sa utak. So sineparate niya. So ngayon na highlights lang lahat ng idea, suggestion at impormasyon na baling na lahat kay MP3. Kasi na-separate ni Kiram kasi ang alam ng mga tao, para silang Bisaya. So ngayon tignan natin kung na-transfer na yung bigat doon kay MP3. Pakinggan natin. nagawa mong katangahan. Sa probinsya namin, puro puno ng saging, pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Puta ka Namin mo sa harap ng madla. Yan. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang pinakasama mo yung puno, Ay, dahil sa... O sige, wala naman tutad. So, nag-agree si Kiram kay MP3. Okay, sige, ginagawa ko na. Kaya talaga ito si Kiram, tuloy natin. Nag-agree po tayo, supported pala ito si Kiram eh. Sabi niya rin ito, pakinggan mo. inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Wala naman dududa, sabi niya gano'n. Puta na, very supportive to natin. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Puta ka na. Bakit Kaya ka binabas eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto na kay J Black, minsan yung boto na kay Van, minsan yung boto na sa puno ng saging. Puta! Woo! Wow, man. Napakahusay nun. Takina, ang galing. Kung paano nag-transcend yung mga information na yun, kung paano niya na-chop-chop yun, na-categorize, papunta dun sa malaking build-up. Napakagandang skema mula kay putang inang Kiram, men. Nabaril si MP3 dun. Tangina. Ay, masterclass yung ginawa ni Kiram. Masterclass yun, guys. Yun yung tipo ng mga bagay na mga information at mga lyrical ability na talagang madedecode mo talaga. Paano mo build up yung malaking skema papunta doon sa pinakamalaking punchline. Kumbaga, yung buong skema pinatunayan ni Kiram at naging malino sa atin na bobo si MP3, na tanga, na walang utak, na may saltek. Bakit? Kasi yung buong skema ni Kiram papunta dun eh. Papunta sa, oo, inamin mo sa lahat na ikaw ay kumakasta ng saging. Tapos sineparate ngayon ni Kiram yung sarili niya. Pag separate niya dun, pinakita niya na yung boto niya, nasa yung buto niya, yung mismong edits niya nasa sa saging. So parang pinakita dito na mula sa umpisa hanggang sa dulo na meron talagang saltek si MP3. Kasi hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Ang laking bagay nun na nag-produce si Kiram ng ebidensya ng ganun kalaki para mapatunayan na tatanga-tanga si MP3. Kasi paano kami maniniwala sa iyo na magaling ka magboto, na magaling kang rapper, umiiyot ka ng saging, tapos bobo ka pa mag-judge, di ba? Kaya nag-expect kami na hindi ka talaga marunong mag-judge kasi binaboto mo si J Black, binaboto mo siya, tapos yung boto mo lang doon sa saging. So, ang bagay, hindi ko lang nag-gets ninyo eh. Tuloy natin. Kaya bilang Bisaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba. Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga. Ano? Tumusok ba yung tema? May ninig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita. Bakla ang puta. Panay-piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin o matagal ka ng laspag.
Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porque magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo. It's peso, not peso. And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo, binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Cause whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're ate gay. And when I spit round, you better sleep now, so. Puta si Empathy ka mukha niya si Ate Gay, yung ano, yung artista na kamukha ni Nora Honor. Kasi yun. And when I spit round, you better sleep now, so deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma, we're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Akala ko kaibigan tayo ah. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay ito na katangahan? Eh pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan! Rapist versus rabies. Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero ba't nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, Badang na nga lang yung kalaban, oh, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Ganyan talaga si Klong. Mahirap i-take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. Eh di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-top beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos nung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si Boss, wawawiwa. Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip-top porket namirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip-top nung pandemic kasi meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip-top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita, isang beses lang sa isang taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP, siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbat ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ika'y sunod-sunuran lang sa kaibigan mong kampyon. Kung ba't maraming di lumaban nung pandemic, maraming valid na rason. Habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Pero ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang league ka nalalaban, kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nagets nyo na yung punto at tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko,
Sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Sayang yung ginawa ni MP3, nagmisto lang sumbat na lang yung third round niya. But other than that, maganda pa rin yung ginawa niya. Nawalan lang talaga ng karisma yung sulat niya kasi masyadong malakas yung ginawa ni Kiram. So sa tingin ko, nakuha ni Kiram yung third round. Other than that, natuwa ako kasi hindi gumamit si Kiram ng mga mock-mocking na talagang solid, hindi nagpabaya si Kiram, nagsulat talaga siya. So, ang laki nun, ang laking bagay nung ginawa niya dun sa third round, napakalakas talaga dun. Unbelievable yun. Isa, pang tournament yung ginawa niya dun. So, sa tingin ko, nakapagpahinga si Kiram, fresh yung utak niya. At first and third round, nakuha ni Kiram yung laban na to. Very obvious yun. Tuloy natin. Congratulations pa rin kay MP3 kasi nai-raos niya yung third round niya. Pero alam niya, wala na yun. Alam niya kaya na he's proud, kaya nagka-clap siya pagkatapos ng rounds ni Kiram. Alam niya masyado nang mataas yung hahabulin niya. Flip top, MP3 versus K-Ram. Mag-i-ace mo ang best para sa kanilang pareho. Pwede rin hindi. 5-0, ang boto ng hurado, boto lang ng hurado. Mag-i-ace tayo lahat para kay K-Ram. Gusto ko pasalamatan na Madam Erlyn na naandyan, si Boss Russell Campana, syempre si Boss JP, maraming salamat palagi. Bill Jokes Clothing Ground Manila, Boss Arik, love you. Shoutouts kay Ma'am Erlyn Chow, Vince Ivan Ragay, Alfred Kang, JJ Arana, Carl Peñalosa, Calvin Calderon, Pidot Cagas, Julian Lozada, Pico Arana, JC Di Maculangan, Paul Tia, Mark Espejon, Leander Espejon, Herman Espejon, Dave Ganot Minsider, Cafe Stoke, Adrian Artion at PJ Clisio. Yo, what up, Pinicap? May picture din kami yata nito ni Kiram Hanapin ko nga post ko niyan kasi mabait talaga yan si Kiram. Maganda makisama si Kiram. Ganun pa man guys. Hopefully nagustuhan niyo. Kung nasabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya at hopefully natapos ninyo yung video. Kung may nasabi man akong hindi maganda sa inyo, sorry, pasensya na kayo. Ganun pa man, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lahat yan at kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.